Maging ang Rusya ay nabigo. Tumalikod at tumakas din ang China. Ngayon, ang tanging pag-asa na lamang ay ang Pilipinas. Isang gabi, bilyon-bilyong dolyar na halaga ng ari-arian ang naglaho. Para sa mga taga-Saudi Arabia na naabot ang sukdulan ng kawalan ng pag-asa, ang Pilipinas ang huling-huling pag-asa. Gayunpaman, ang mga eksperto sa militar sa buong mundo ay umiling-iling lamang nang makita ang bagong sistema ng misil ng Pilipinas, ang Agila 30. Ang bansang ito na nalasing sa kapayapaan. Ipagtatanggol ang pinakamodernong misil sa gitnang silangan sa pamamagitan lamang ng iilang truck. Imposible. Iba ito sa pananakot lang sa general sa Hilaga. Ngunit ipinakita ng Pilipinas ang katotohanan, hindi sa salita, kundi sa kahanga-hangang kakayahan. Ang Agila 30 ang himalang ginawang posible ng pawis at luha ng mga inhinyerong Pilipino. Ang kuwento ng tagumpay na inilunsad sa gitna ng nag-iinit na disyerto ay magsisimula na ngayon. Ang bawat mainit na komento mula sa inyo ay magiging malaking lakas upang maabot ang video na ito sa mas maraming tao sa ibang bansa. Maraming salamat. Ang pangalan ko ay Ivan Sokolov. Ako ay isang pribadong teknikal na tagapayo sa isang kumpanya ng depensa na pag-aari ng Estado ng Rusya at ang taong tinatawag na ama ng S-400, ang obra maestrang nagbigay proteksyon sa himpapawid ng Rusya sa loob ng nakaraang 35 taon. Ang aking buhay ay perpekto, karangalan, yaman at isang matibay na pagmamalaki sa aking inang bayan. Naniniwala ako rito hanggang sa sumapit ang madaling araw na iyon nang biglang pumunit sa katahimikan ng disyerto ang tunog ng sirena. Ito ay noong isang gabi, 25 taon na ang nakalipas, sa loob ng isang tahimik na silid sa Al Jubail Air Base sa silangang bahagi ng Saudi Arabia kung saan tanging ang ingay lamang ng aircon ang maririnig. Ako ay nakaupo sa kadiliman. Maghapon kong ipinaliwanag ang kahusayan ng S-400 sa mga opisyal ng Saudi at kahit pa ako'y pagod, ang aking pakiramdam ay hindi masama. Nagawa naming magtapos ng isang astronomikal na kontrata sa depensa na nagkakahalaga ng 24 bilyong dolyar o trilyong yen at ako ang pangunahing aktor sa kontratang iyon. Doktor, kung magre-retiro ka na, maaari ka nang magpatayo ng villa sa labas ng Moskva at mamuhay ng marangal, naisip ko, at napangiti ako nang maalala ang sinabi ng aking tauhan, si Sergey. Tama. Kapag nagtagumpay ang proyektong ito, magre-retiro ako ng marangal. Ang S-400 ay napatunayan na sa Syria. Ang pag-deploy sa Saudi na ito ay kasing dali ng pagpilipit ng kamay ng sanggol. Naniniwala ako rito, hindi ko man lang ito pinagdudahan. Yabang, iyon mismo iyon. Sa sandaling iyon, ang sirena ng air raid ay pumailan lang. Na tila sinisira ang siksik na konkretong pader ng bunker at bumibingi sa aking tainga. Hindi ito ordinaryong drill. Ito ang pinakamataas na antas ng alerto, isang red alert na hindi kailanman ginagamit sa isang simpleng drill. Air raid. Lahat sa battle station. Narinig ko ang nagmamadaling tunog ng bota at boses mula sa pasilyo. Tumalon ako mula sa kama at tumakbo patungo sa situation room nang hindi man lang naisuot ang aking jacket. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis at tila sumasakit ang aking mga tadyang. Isang totoong pag-atake ba ito? Yemen o Iran? Nang buksan ko ang mabigat na pinto ng silid, isang lamig ang sumalubong sa akin. Si Sergey, ang aking tauhan, ay nakatayo sa harap ng pangunahing console. Ang mukha ay namumutla, halatang nanginginig ang kanyang mga kamay. Doktor, narito na po kayo? Malaking problema ito. Huwag kang magpanik, Sergey. Kumalma. Iulat ang sitwasyon. Tingnan niyo iyon. Nang tingnan ko ang malaking screen na itinuro ni Sergey, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Nanlambot ang aking mga tuhod at muntik na akong mapaupo. Ang radar screen ay puno ng hindi mabilang na pulang tuldok. 1, 2, 3. Hindi ko na mabilang. Tila isang kawan ng langaw na umaatake, hindi mabilang na mga lumilipad na bagay ang lumusot sa hangganan. Target classification, drone swarm at low-altitude penetration cruise missiles. Kabuuang bilang ng lumilipad na bagay, 127. Iba RCT? Isang pabulong na tunog ang lumabas sa aking bibig. Hindi ito lokal na provokasyon.
Ito ay isang malawakang air raid na antas ng full-scale war. Seryoso ang kalaban, may malinaw na layunin na burahin ang puso ng Saudi Arabia mula sa mapa. Natitirang oras bago makarating. 9 minuto. 9 minuto na lang, Doktor. 9 minuto. Isang maikling panahon na tila mahaba at isang mahabang panahon na tila maikli. Gayunpaman, mahigpit kong kinuyom ang aking nanginginig na mga kamay at pilit na ngumiti. Ang mga opisyal ng Saudi ay nakatingin sa akin. Kung ako ay magpapakita ng pagkabalisa, sila ay babagsak din. Kailangan kong panatilihin ang aking dangal bilang ama ng S, amandaang S. Huwag kayong mag-alala, sinigawan ko nang may diin. Ang obra maestrang ginawa ko, ang S-400 battery ay naghihintay sa labas. Ito ang pinakamalakas na kalasag sa mundo na nakita kahit ang pinakamodernong stealth fighter ng Amerika sa Syria. 127 man o 200, walang problema. Magtiwala kayo sa teknolohiya ng Rusya. Dahil sa aking mga salita, bahagyang lumuwag ang naninigas na ekspresyon ng commander ng hukbong Saudi. Tumango siya at nag-utos. S-400, automatic interception, simula ng pagbaril. Huwag na huwag kayong palalampasin ng kahit isa. Kasabay ng utos na simula ng interception, ipinakita sa CCTV ang mga launcher ng S-400 na nagsisimulang magbuga ng malalaking haligi ng apoy. Sa malakas na ugong, pumunit sa himpapawid ng gabi ang mga interceptor missile naglalabas ng puting usok. Ang tanawin ay kahanga-hanga at maganda, na tila isang dragon na umaakyat sa kalangitan. Nakatiklop ang aking mga braso, pinanood ko ang eksena. Tingnan ninyo. Ito ang kapangyarihan ng dakilang Rusya. Ang ganyang karupok na drone attack ay aayusin namin na parang nagtataboy ng alikabok. Ang unang ilang minuto ay perpekto. Ang mga pulang tuldok ng kalaban ay isa-isang nagsimulang maglaho mula sa radar screen. 10, 17, 25. Sa bawat pagtaas ng kill count ng operator, naghiyawan ang mga opisyal ng Saudi sa situation room. Nagtapik sila sa balikat ng isa't isa, tiyak na sa tagumpay. Bumuntong hininga rin si Sergey at ngumiti sa akin. Mahusay, Doktor. Ang sistema ay gumagana ng perpekto. Ngunit nang lumipas ang 90 segundo, may mali. Kahit papatuloy na naglulunsad ang aming mga S-400 missile, ang bilis ng pag-akyat ng kill count ay bumagal ng husto. Doktor, ang numero. Hindi na po umaakyat ang numero. Muling nanginginig ang boses ni Sergey. Kinunutan ko ng noo at tiningnan ang screen. Kill count, 29. Tumigil ang numero doon. Mayroon pa ring 98 pulang tuldok sa screen, ngunit ang mga S-400 interceptor missile ay pumupunit sa himpapawid at sumasabog ng walang saysay sa kawalan. Ano? Bakit sila sumasablay? May error ba sa radar? Hindi po. Normal po ang radar. Pero, ano? Ang kalaban po ay gumamit ng panlilinlang? Sumigaw si Sergey sa kanyang ulat. Ang unang 29 na unit na na-shoot down ay mga decoys na lumulusot mula sa mataas na altitude. Sinasamantala ng kalaban ang algorithm ng S-400 radar na nagbibigay prioridad sa mataas na altitude na lumilipad na bagay bilang pinakamalaking banta. Naubos na natin ang lahat ng real missile upang makipaglaro sa decoys. Ano? Tila ako'y tinamaan ng martilyo sa ulo. Ang totoong banta, ang low-altitude drones at cruise missiles, ay pumasok na sa mababang altitude na 50 metro lamang sa itaas ng lupa o sa pagitan ng mga sand dune ng disyerto habang naglalaro kami sa mga decoy. Ang S-400 radar's blind spot, ang nakamamatay na kahinaan nito ay tinamaan ng eksakto ng kalaban. I-reload, bilisan, i-reload. Sumigaw ako na parang baliw. Aabutin po ng 16 minuto ang pag-reload. Baliw. Bawat segundo ay mahalaga. 26 minuto? Sa sandaling iyon, ang malaking hukbo ng pulang tuldok ay tumawid sa panghuling defensive line ng monitor ng situation room. Boom! Doom! Kaboom! Sa isang malakas na tunog na yumanig sa mundo, ang alikabok at mga piraso ng konkrit ay nagbagsakan mula sa kisame ng silid. Ang sahig ay umalon, na tila nagkaroon ng malaking lindol, namatay ang ilaw, umilaw ang emergency light, at ang pulang rotating lamp ay nagsimulang umikot ng mabilis. Third storage tank hit. Malaking sunog.
pipeline sumabog. Ang Gawar oil field ay out of control. Hindi mapigilan ang apoy. Ang mga ulat na tila sigaw ay nagpuno sa wireless. Ang tanawin sa screen ay impyerno. Ang Gawar Oil Facility, na tinatawag na puso ng Saudi, ay nasusunog sa matinding apoy. Ang itim na usok ay tumatakip sa kalangitan. Ang bawat apoy ay nagpapakita ng yaman na nagkakahalaga ng $18 bilyong, higit sa 2 trilyong yen na naglalaho sa kawalan. Tulala akong nakatingin sa screen. Nanginginig ang aking mga tuhod at hindi ako makatayo. Kumapit ako sa mesa upang suportahan ang aking sarili. Misil na inilunsad, 67. Targets na na-shoot down, 29. Hindi ko na kailangang pindutin ang calculator. Interception rate, 43%. Ang report card ng S-400, ang ipinagmamalaking pride of Russia na tinatawag na pinakamalakas sa mundo, ay kahindik, failed. Hindi, ito ay pagkawasak. Ito ba ang katotohanan? Ang ginawa ko sa buong buhay ko ay ito lang ba? Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig ng husto. Ito ang sandali kung kailan ang aking 35 taon ay pinabulaanan. Sa sandaling iyon, ang mabigat na pintuan ng bakal ng Situation Room ay bumukas ng malakas. Si Prince Salman, ang ministro ng depensa ng Saudi, ay pumasok. Ang kanyang pulang turban ay gusot at ang kanyang mga mata ay may kislap na tila handang pumatay. Sinundan siya ng mga armadong sundalo. Dr. Ivan, ang boses ni Prince Salman ay parang dagundong ng mabangis na hayop. Kamahalan, hindi inaasahang pagdalaw. Lumapit si Prince Salman nang malaki ang hakbang at tila susunggaban ang aking leeg. Itinutok ng mga sundalo ang kanilang mga rifle sa akin. Si Sergey ay nagtatago sa ilalim ng mesa, natatakot. Ipinangako mo sa akin na 90% ang iyong garantiya. Kinamayan mo ang aking kamay kasama si Presidente Putin at nangako ng isang kumpletong depensa. Kamahalan, kumalma po kayo. Ang attack pattern ng kalaban ay, kumalma? Ang puso ng ating bansa ay nasusunog ngayon at sinasabi mo sa akin na kumalma? Alam mo ba kung magkano ang nawala sa atin ngayong gabi? $18 bilyong ang pinsala sa facility lang. Aabutin ng 1 taon para maibalik ito dahil sa walang kwentang bakal na ipinagmamalaki mo. Ang kayamanan ng ating bansa ay naging abo sa isang gabi. Ibinato ni Prince Salman ang report na hawak niya sa aking mukha. Ang mga piraso ng papel ay nagliparan na parang niebe. May problema sa software. Kung ayusin lang ang algorithm, ayoko nang marinig ang anumang excuse. Kayo, mga teknolohiya ng Rusya, umalis kayo sa harapan ko ngayon din. Ayoko nang makita ang inyong mga mukha kahit kailan. Pagdating ng umaga, kanselado na ang kontrata. Huwag na kayong umasa sa penalty fee, asahan ninyo ang damage claim. Bumuga ng malalim na hininga si Prince Salman at sumigaw kay Fahad, ang kanyang chief of staff. Fahad, humanap ka agad ng ibang opsyon, hindi ang walang silbing kalakal ng Rusya, patriot man ng Amerika o ano paman, ipakuha mo ka agad. Huwag mong intindihin ang presyo. Kung umatake sila ulit bukas, tapos na tayo. Sa sandaling iyon, si Fahad, ang chief of staff na nakatayo sa isang sulok, ay nag-ingat at nagsalita ng tila nahihirapan. Kamahalan, nahihirapan po akong sabihin ito. Ngunit ang mga patriot ng Amerika ay may dagsa ng order at puno na ang production line. Kailangan po tayong maghintay ng hindi bababa sa 3 taon para makapag-deploy. Walang stock na maaaring makuha kaagad sa buong mundo. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Maghihintay na lang ba tayo sa kamatayan? Ang China, kahit ang sa China, dalhin mo rito. Base po sa ulat na kararating lang, ang HQ-9 system na gawa ng China ay nagkaroon ng malaking kabiguan sa UAE na may 26% interception rate. Ang mga tekniko ng China ay nag-impake na at tumakas. Hindi, nabigo ang Rusya, nabigo ang China, walang Amerika. Diyos ko, iniwan mo na ba kami? Si Prince Salman ay labis na nasiraan ng loob at iniyuko ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Ang tanging naririnig sa Situation Room ay ang nakakabinging katahimikan at ang malalayong tunog ng pagsabog. Sa sandaling iyon, nag-ooperate si Fahad ng isang tablet at maingat na nagsalita. Kamahalan, mayroon pa pong isang huling opsyon. Ano yon? Sabihin mo.
Mayroon lamang pong isang bansa na may sistema na maaaring i-deploy sa oras at napatunayan kamakailan ang performance. Saan? France ba? Great Britain? Pilipinas. Po. Ang Republika ng Pilipinas. Kumunot ang noo ni Prince Salman. Hindi rin ako makapaniwala sa aking narinig. Pilipinas? Ano ang alam ng maliit na bansang pulo na iyon? Ano ang magagawa ng isang bansa na walang hukbo ayon sa kanilang konstitusyon sa komplikado at mapanganib na larangan ng digmaan sa gitnang silangan? Sinasabing ang Pilipinas ay may pinakabagong multi-rocket system na tinatawag na Mandirigma o Agila 30. Ang bagong bersyon ay mayroon na ring kakayahan sa missile interception. Kung hihilingin natin sa gobyerno ng Pilipinas, posibleng magkaroon ng emergency transport sa loob ng 48 oras. Hindi ko maiwasang mapangiti. Ito ay isang trahedya, ngunit masyado itong katawa-tawa. Nababaliw ba kayo, Chief of Staff? Sumingit ako. Ang bagay na iyon na tila rocket fireworks na nakasakay lang sa isang truck. Ipagtatanggol ninyo ang pinakamodernong misil sa pamamagitan niyan? Hindi ba kayo nahihiya? Ano ang gagawin ninyo kung magdala kayo ng isang laruan na gumagaya sa Patriot? Kamahalan, mas mabuting humingi tayo ng direktang tulong sa militar ng Amerika. Ang armas ng Pilipinas ay laruang robot lang sa anime. Tumango si Prince Salman, tila sumasang-ayon sa aking mga salita. Tama si Dr. Ivan. Magaling ang Pilipinas sa paggawa ng Walkman o hybrid car, ngunit ang high-tech na sandata ay hindi pa nila larangan. At paano tayo magtitiwala sa isang sandata na walang karanasan sa totoong labanan? Gayunpaman, hindi sumuko si Fahad, ang Chief of Staff, kamahalan, ngunit wala po tayong ibang opsyon ngayon. Kung 127 misil ang darating muli bukas ng gabi, mawawala sa atin ang lahat ng natitirang oil facility. Ang Pilipinas ay isang bansa na nagpapahalaga sa katapatan at kalidad ng higit sa buhay, at narinig ko po na nanalo sila ng malalaking kontrata kamakailan sa Europa. Hindi po ba sulit subukan? Natahimik si Prince Salman. Ang kanyang mga mata ay nanginginig, 8 bilyong dolyar na pinsala na susunog na oil field, at ang galit ng kanyang mga mamamayan wala siyang mapagpipilian. Bumuntong hininga ang prinsipe at nagpasya. Sige, taya na lang, humawak sa dayami. Makipag-ugnayan ka agad sa Embahada ng Pilipinas. Ikonekta ang hotline sa Presidente ng Pilipinas at hilingin na ipadala nila ang lahat ng kagamitan na posible. Ngayon din, masusunod, kamahalan. Nagmamadaling lumabas ang Chief of Staff sa Situation Room. Nakatiklop ang aking mga braso, tiningnan ko ang kanyang likod at tumawa sa aking puso. Bobong desisyon. Ano ang magagawa ng Pilipinas? Darating sila sa loob ng 48 oras. Aabutin ng 1 linggo para lang ma-set up. At kapag ito ay binuksan, tiyak na mas pathetic ang resulta kaysa sa aming S-400. Sigurado ako. Ang Pilipinas ay isang tagasunod lamang na gumagaya sa teknolohiya ng Amerika. Ang isang sistema ng depensa ay hindi ginagawa sa isang gabi. Nabigo ako na naglakad sa daang ito sa loob ng 13 taon kaya imposibleng magtagumpay sila. Dr. Ivan, tinawag ako ni Prince Salman sa malamig na boses. Huwag ka munang umuwi. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata ang pagdating ng armas ng Pilipinas at ang operasyon. Kung sila man ay mabibigo, siguro ang aming kapalaran ay hanggang doon na lang. Ngunit, kung sila ay magtatagumpay, kailangan mong lumuhod sa harap ko at humingi ng tawad. Kailangan mong aminin na ang teknolohiya ng Rusya ay mas mababa kaysa sa Pilipinas. Imposibleng mangyari iyon, kamahalan. Pustahan pa tayo ng aking ulo. Kumpiyansa akong sumagot. Ang Agila 30 na tatalo sa S-400 ay isang kuwento na ikakatawa kahit ng asong gala. Gayunpaman, hindi ko kailanman naisip noong sandaling iyon. Ang armas ng Pilipinas na tinawag kong laruan ay babali sa aking 35 taong buhay at itatapon ako sa kailaliman ng isang kahindik-hindik na pagkatalo sa loob lamang ng 48 oras. Ang pulang emergency light sa Situation Room ay patuloy na umikot. Sa nagliliyab na gabi sa disyerto, nabigo ang Rusya at tumakas ang China. Ngayon, ang kapalaran ng Saudi Arabia at ng buong gitnang silangan ay ipinagkatiwala sa mga kamay ng isang bansang pulo na matatagpuan sa dulong silangan Pilipinas.
Maaari bang baligtarin ng Pilipinas ang desperadong sitwasyong ito? O, gaya ng inaasahan ko, mag-uuwi sila ng pandaigdigang kahihiyan? Ang gulong ng kasaysayan ay nagsisimula ng umikot sa isang bagong kabanata. Kinabukasan ng umaga, ang Al Jubail Air Base ay tila isang malaking sementeryo. Sumikat ang araw, ngunit ang itim na usok mula sa patuloy na nasusunog na Gawar oil field ay tumakip sa kalangitan at ang mundo ay kulay gray kahit na tanghali. Ang amoy ng nasusunog na gasoline ay masangsang ito ang amoy ng pagkatalo at ang amoy ng 8 bilyong dolyar na naglaho sa kawalan. Nag-iimpake ako ng aking mga gamit. Galit at kahihiyan ang nagpapaalab sa akin. Pinapaalis nila ako dahil lang sa isang pagkakamali. Tingnan lang nila. Papanoorin ko kung paano mapapahiya ang mga Pilipino, pagtatawanan ko sila at pagkatapos ay aalis ako. Ang nakakagulat, tumugon ang Pilipinas sa loob lamang ng 24 oras matapos ang tawag. Karaniwan, ang kalakalan ng armas at pagpapadala ng tropa sa pagitan ng mga bansa ay tumatagal ng ilang buwan. Ngunit iba ang Pilipinas. Gumalaw sila ng mabilis, na tila may digmaan sa kanilang sariling bansa. Nang gumagabi, dumating ang isang wireless mula sa control tower ng base. Maraming hindi kilalang eroplano ang papalapit. IFF confirmed. Philippine Air Force. Lumabas ako sa runway. Mula sa kalangitan sa malayong kanluran, lumitaw ang malalaking transport aircraft. C-130 Hercules, ang Hercules ng himpapawid. Ang fuselage ay may malinaw na larawan ng araw at 3 bituin. 4 na malalaking transport plane ang dumating. Gumagawa ng malakas na ugong. Nang bumukas ang ramp, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Ang mga tropa ng Rusya ay karaniwang magpapahinga at maninigarilyo muna, ngunit iba ang mga Pilipino. Bumukas ang ramp bago pa man huminto ang gulong ng transport plane at ang mga engineer na nakasuot ng camouflage ay lumabas na parang kawan ng langgam. Bilisan, simula ng deployment ng first unit, i-transfer ang radar sa A3 area. Communication team, ikonekta kaagad ang satellite link. Tapusin natin ito sa loob ng 5 minuto. Ang namumuno ay si Coronel Andres Andy Reyes. Maliit siya ngunit matipunong katawan at ang kanyang titig ay matalim na parang agila na naghahanap ng biktima. Agad siyang nagsimulang magbigay ng utos pagdating niya. Walang oras para sa pagbati o formalidad. "Doktor, tumatakbo sila," sabi ni Sergey, ang aking tauhan. "Tingnan niyo, walang naglalakad, lahat sila ay tumatakbo." Ang mga engineer ng Pilipinas ay nagmamadaling tumatakbo na parang baliw. May mga nagbubuhat ng mabibigat na equipment box ng dalawahan. Ang kanilang mga likod ay nabasa na sa pawis. Tapusin ang deployment sa loob ng 48 oras? Tumigil na sila sa pagbibiro. Napangiti ako sa aking puso. Sigurado ako na ang ganyang kultura ng pagmamadali at bilis ay isang nakamamatay na lason sa isang air defense system. Ngunit hindi ako tumama sa aking hula. Hindi natulog ang mga Pilipino. Kumakain sila habang nakatayo, may hawak na pandesal o adobo flakes sa isang kamay at nagtatype sa keyboard sa kabilang kamay. Ang gawain na aabutin ng 6 na buwan para sa 100 tekniko ng Rusya ay tinatapos ng 37 Pilipino ng madali. At kinaumagahan, sa gitna ng sandstorm sa disyerto, 4 na battery ang perpektong nakapwesto at umiikot ang kanilang mga antena. 42 oras. Tinapos nila ang setup sa loob ng wala pang 2 araw. Halimaw ba sila? Bulong ni Sergey, nagtataka. Sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking sarili. Hindi ko ito gustong aminin. Mabilis silang mag-set up, pero ang mahalaga ay ang performance. Kung basura ang software, wala ring iyan kundi bakal na walang silbi. Nang hapong iyon, nagpunta ako upang personal na tingnan ang Agila 30 battery na ipinuwesto ng militar ng Pilipinas. Ito ay nakatayo sa pinakamagandang lugar kung saan dating nakalagay ang S-400. Nang makita ko ang mismong sistema, hindi ko naiwasang bumulong sa pagkadismaya. Ano yan? Hoy, Sergey, nakikita mo ba iyan? Opo, Doktor. Parang maliit lang. Ang S-400 ay kahanga-hanga. Ang launcher lang ay higit sa 7 metro ang taas at ang radar vehicle ay kasing laki ng isang maliit na bahay.
Nagbigay ito ng isang pandaigdigang banta na humaharang sa kalaban sa paningin pa lamang. Ngunit ang Agila 30 ay isang ordinaryong 8 gulong truck lamang na may square steel box sa likod. Ang mga missile launcher tube ay hindi nakalantad at sa unang tingin, mukha itong delivery truck o isang truck na nagdadala ng cargo. Napakakarupok, mahina. Ipagtatanggol ba nila ang 127 modernong misil sa pamamagitan niyan? Hoy, Coronel Reyes. Nilapitan ko si Coronel Reyes. Sinisipa ang gulong ng truck ng may panunuya. Nag-iinspeksiyon siya ng isang bagay sa ilalim ng truck at tumayo siya. May mancha ng itim na oil sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang titig ay nagniningning ng matindi. Kayo po si Dr. Ivan Sokolov mula sa Rusya, tama? Ito lang ba ang lahat? Ilang toy truck lang ang dinala ninyo upang ipagtanggol ang himpapawid ng gitnang silangan? Kung makikita ito ng prinsipe ng Saudi, mahihimatay iyon. Ito ay battlefield, hindi isang construction site. Hinubad ni Coronel Reyes ang kanyang mga guwantes at tumitig ng diretso sa akin. Ang kanyang boses ay mababa at kalmado, ngunit may kakaibang lakas. Dr. Ivan, ang armas po ay hindi lumalaban sa laki. Lumalaban po ito sa kakayahan. Ano? Ang Verdiong ay mukhang malaki at kahanga-hanga. Inaamin ko, isa itong kahanga-hangang sistema. Ngunit dahil sa malaking katawan nito, ito ay mabagal. Kapag na-deploy na, aabutin ng kalahating araw upang lumipat at 30 minuto upang mag-reload pagkatapos maubos ang mga misil. Sa modernong digmaan, ang 3 minuto ay nangangahulugan na ang iyong mga kasamahan ay patay na at tapos na ang digmaan. Tumatapik siya sa launcher ng Agila 30, nagpatuloy sa pagsasalita. Iba po ito. Pagkatapos maubos ang 12 misil, kaya nitong umalis sa loob ng 3 minuto at mag-reload sa loob ng 5 minuto. Shoot and scoot, babaril at tatakas. Bago malaman ng kalaban ang aming lokasyon, nagpapaputok na kami mula sa ibang lugar. Huwag ninyo po itong maliitin dahil maliit. Magugulat po kayo. Napakayabang. Uminit ang aking mukha. Nangangaral siya sa akin, isang dalubhasa sa air defense system na may 30 taong karera. Ininsulto niya ang kalakihan at bigat ng Rusya bilang kabagalan. 5 minuto para mag-reload, madali lang iyan sa drill, iba ang totoong labanan. Sa isang sitwasyon kung saan may sandstorm at sumasabog ang shell, posible pa ba iyan? Opo, posible po. Iyon po ang aming training. Hindi umuurong si Coronel Reyes. Sige, tingnan natin ang inyong performance. Ngayong gabi, panonoorin ko kung gaano katagal mananatili ang inyong toy truck. 43%. Kalokohan. Kung maipagtanggol ninyo ang 10% man lang, ihahanda ko ang aking sarili para sa branding. Sinasabi ko sa inyo, kung masusunog muli ang oil ngayong gabi, kayo ang may pananagutan. Kung ipagtatanggol po namin ang lahat, kailangan po kayong humingi ng tawad. Humingi ng tawad? Para sa pag-insulto sa teknolohiya ng Pilipinas, hindi iyon mangyayari. Umalis ako ng padabog. Ngunit ang titig ni Coronel Reyes sa aking likod ay tila kakaibang malamig. Parang titig ng isang taong alam na ang resulta. Hindi niya ako inatake. Nag-focus lang siya sa kanyang misyon. Ang saloobin na iyon ang nagpabalisa sa akin. Nang gabing iyon, 11 p.m. Sa situation room ng militar ng Saudi, umupo ako sa isang sulok naghihintay sa posibleng kahihiyan ng Pilipinas. Si Prince Salman ay nakatitig sa monitor ng may balisa. Ang kanyang mga kamay ay naninigas, sariwa pa sa kanyang alaala ang bangungot ng pagkawala ng 18 bilyong dolyar. Sa gitna ng situation room nakaupo si Coronel Reyes, nakasuot ng headset. Sa kanyang magkabilang gilid, ang mga operator ng AFP ay nagtatype sa keyboard ng may koordinasyon. Communication check complete, radar sync normal, lahat ng battery ay nasa battle readiness. Ang mga update sa Filipino ay lumilipad. Nakinig ako sa kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng translator. Walang panginginig sa kanilang boses. May tensyon, ngunit walang takot. Gagana ba talaga ang armas ng Pilipinas? Kahit ang Rusya ay nabigo, ano ang magagawa ng maliit na truck na iyon? Nagbulungan ang mga general ng Saudi. Nagdududa rin sila. Sa sandaling iyon, muling umikot ang pulang ilaw. Pumailan lang ang sirena. Target acquisition. Bearing 030. Range 200 kilometers.
Ang mga pulang tuldok ay nagsimulang lumitaw sa radar screen. 1, 2, 10, 100. Muli, pinuno ng mga pulang tuldok ang screen. Kabuuang bilang 127. Isang sigaw ng operator. Ang kalaban ay malupit. Muli silang umatake gamit ang parehong dami, parehong oras, at parehong pattern kung saan kami ay bumagsak. Low-altitude drones, cruise missiles, at high-altitude decoys. Ang bangungot na kombinasyon na tumalo sa radar ng S-400 at nag-iwan ng nakakahiyang 43% na numero. Coronel Reyes, handa na ba kayo? Tumayo si Prince Salman at sumigaw. Hindi lumingon si Coronel Reyes at kalmadong hinawakan ang mic. Huwag po kayong mag-alala, kamahalan. Ito po ang inaasahang senaryo. Inaasahang senaryo? Lahat ng battery, automatic mode active. Simulan ang target classification. Nagbilang ako sa aking puso. 1, 2, 3. Sige, gaya ng S-400, magpalin lang kayo sa mga decoy at magpalipad ng misil sa kalangitan. Kapag kinagat ninyo ang mga decoy sa mataas na altitude, tapos na kayo. Babagsak kayo sa mga drone na gumagapang sa baba. Sa screen, nagsimulang iscan ng radar ng Pilipinas ang mga target. Ngunit may kakaiba. Ang S-400 ay inabot ng 5 segundo para lang mag-scan. Sa 5 segundong iyon, ang kalaban ay makakadaan ng libu-libong metro. Ngunit ang Agila 30 ay target classification complete. Time elapsed 0.8 segundo. 0.8 segundo? Hindi ko naiwasang sumigaw. Mas mabilis pa sa pagpikit ng mata ng tao, inanalisa na nila ang kalikasan ng lahat ng 127 target. At ang sumunod na update sa Filipino ay lalong nagpahanga sa akin. Priority reroute. Ang mga lumilipad na bagay sa itaas ng 10 kilometers ay itinuturing na decoy, inaalis sa engagement target. Ano? Inaalis? Biglang nahulog ang aking puso. Ang S-400 ng Rusya ay tinuring ang mga decoy na iyon bilang top priority threat. Kaya naubos namin ang lahat ng mahalagang interceptor missile doon. Ngunit ang algorithm ng Pilipinas ay nakita na peke sila sa loob lamang ng 0.8 segundo at matapang silang inalis. First priority strike target, low-altitude penetration suicide drones, 70 units. Second priority, pop-up cruise missiles, 40 units. Eksakto. Kahanga-hanga ang pagka-eksakto nito. Tanging ang totoong banta lamang ang kanilang pinili ang mga unit na tumama sa oil facility. Suwerte lang iyan, bulong ko. Pinagpapawisan, ngunit hindi iyon suwerte. Ang Pilipinas ay isang bansa na matagal nang humaharap sa isang asymmetric threat at urban warfare sa loob ng maraming dekada. Ang kakayahang makita ang peke at totoo iyon ay kasing halaga ng survival instinct para sa AFP. Penetration range countdown, 3, 2, 1. Ang boses ni Coronel Reyes ay umalingaw-ngaw sa situation room. Ipinikit ni Prince Salman ang kanyang mga mata. Nagpigil din ako ng hininga. Maaari bang mahuli ng mga misil na inilunsad mula sa malalaruan na truck na iyon ang kalaban na lumilipad sa bilis na Mach? Kasabay ng utos, kumislap ang mga launcher sa CCTV screen, ngunit magkaiba ang paraan ng paglulunsad kaysa sa S-400. Kung ang S-400 ay boom at mabigat na naglulunsad ng isa-isa, iba ang Agila 30. Shoo! 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 Naglunsad ang misil ng sunod-sunod sa hindi kapani-paniwalang bilis na parang nagpapaputok ng machine gun. Sa 0.5 segundong pagitan, 12 misil mula sa isang truck ang mabilis na pumuno sa kalangitan. 48 interceptor missile ang inilunsad mula sa 4 na truck na bumuo ng isang malaking lambat ng apoy sa kalangitan. Hindi iyon interception, kundi isang ulan ng bakal na bumabagsak sa himpapawid. Tingnan ang bilis na iyan. Sumasayaw ang mga misil, sumigaw ang isa sa mga opisyal ng Saudi. Ang mga guided missile na gawa sa Pilipinas ay tila mga buhay na bagay. Hindi lang sila lumilipad ng diretsyo. Kung lumingon ang drone ng kalaban sa kaliwa rin sila. Kung nagtago sila sa kanan din sila, matigas na hinahabol hanggang sa huli. Active Sika. Ang mga missile mismo ay may matataas na performance na radar eye, isang sariling teknolohiya ng Pilipinas na hindi kailanman nagpapalampas sa target kapag ito ay nakalock. Ang teknolohiyang ito, na isinuko ng Rusya dahil sa gastos,
ay ipinatupad ng Pilipinas sa maliit na misil na ito. Doom, doom, kaboom. Ang mga pulang tuldok sa radar screen ay nagsimulang maglaho na parang nagpuputukan ang popcorn. Ang pinakapanganib na low-altitude drone ay sunod-sunod na nahuhulog na parang mga dahon sa taglagas. 10 units na shoot down, 30 units na shoot down, 50 units na shoot down. Ang boses ng operator ay unti-unting tumaas. Ito ay boses na may halong excitement at pagkamangha. 30 segundo lang. Ang drone unit na hindi kayang ipagtanggol ng S-400 sa loob ng 10 minuto ay ganap na nawasak sa loob lamang ng 30 segundo. Interception rate, 100%. Baliw, imposible, sa lamang kaiyan. Tulala akong nakatingin sa screen, tila nawalan ng kaluluwa. Ang aking 35 taon ng kaalaman sa depensa ay tila gumuho. Sa sandaling iyon, ang mga cruise missile ng kalaban ay nagmadaling nagsimulang gumawa ng mga evasive maneuver. Bigla silang bumaba at nagsimulang lumipad ng zigzag. Ang magic ball na iyon ay pinalampas din ng S-400. Evasive maneuver confirmed. Second interception group launch. Hindi nagpanik si Coronel Reyes. Tila inaasahan na niya ito. Pinindot niya ang pangalawang button. Ito ang sandali kung kailan nagningning ang lakas ng agila, mabilis na reload at continuous fire capability. Kahit may mga misil pa sa himpapawid mula sa unang launch, ang mga misil na inilunsad sa karagdagan ay sumakop sa likod nila na bumubuo ng isang perpektong kill zone. Nawalan ng tatakbuhan ang mga misil ng kalaban. Sa harap ay ang unang interception group at sa likod ay ang pangalawa. Tila nagsisikip ang kalangitan. Tinulak ng mga misil ng agila ang kalaban sa isang sulok at sumabog ng may malupit na pagkaeksakto, isa-isa. Boom! Ang huling cruise missile ay sumabog na parang isang maringal na fireworks sa himpapawid sa itaas ng Saudi capital. Ang orasan sa Situation Room ay nagturo sa eksaktong 2 minuto at 52 segundo mula nang magsimula ang operasyon, wala pang 3 minuto. Operation complete. Lahat ng battery, ceasefire. Ang kalmadong boses ni Coronel Reyes ang pumutol sa katahimikan. Ang panghuling resulta ay ipinakita sa screen. Enemy attack units, 127. Shot down, 124. Natural crash, 3. Damage to facilities, 0. Interception rate, 97.6%. Katahimikan. Ang tanging naririnig sa Situation Room ay ang tunog ng aircon at ang mabigat na hininga ng mga tao. Ang resulta ay napakalaki, kaya tila nakalimutan nilang huminga. Walang pakiramdam ng katotohanan. Hindi ito digmaan. Ito ay isang panig na massacre, isang pagpapakita ng lakas ng teknolohiya ng Pilipinas. Ang pumutol sa katahimikan ay si Prince Salman. Kinumutan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang nanginginig na kamay at dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Allahu Akbar, ang Diyos ay dakila. Sumigaw ang prinsipe habang hinahampas ang mesa. Kasunod nito, ang mga general at staff ng Saudi ay sabay-sabay na naghiyawan. Wala. Ang mga opisyal ng Saudi ay nagyakapan, sumayaw, at lumuha. Nagalak ang mga taong nakabalik mula sa kailaliman ng impyerno. Ang galing ng Pilipinas. Ito ang totoo. Ito ang tunay na kalasag. Walang sinabi ang gawa ng Rusya. Salamat sa Diyos. Sa gitna ng nagagalak na karamihan, ako ay nakatayo ng mag-isa na tila isang taong naiwan sa isang uninhabited island. Ang numerong 97.6% na lumitaw sa screen. Ang numerong iyon ay tila nagpapabulaanan sa aking 35 taong buhay. Ang pride ng Rusya, ang reputasyon ng S-400, ay gumuho sa harap ng truck ng Pilipinas na tinawag kong laruan, sa harap ng malakahong bagay na iyon na tila napakarupok. Inalis ni Coronel Reyes ang kanyang headset at tumingin sa akin. Hindi siya nagtawa o ngumiti. Nagbigay lamang siya ng isang maliit na pagbati sa anyo ng isang sundalo na nagtapos ng kanyang misyon. Ngunit ang katahimikan na iyon, ang kalmadong saloobin na iyon, ang nagbigay sa akin ng mas malaking pakiramdam ng pagkatalo. Nakita niyo na ba? Hindi kami lumalaban sa laki. Hindi kami lumalaban sa salita. Pinapatunayan namin ito sa resulta. Iyan ang sinasabi ng kanyang mga mata. Umungol ako. Ang aking mukha ay sobrang init kaya hindi ko na ito makayanan. Ang aking kayabangan,
na tumawa sa laruan ay bumalik sa akin na parang boomerang at tumusok sa aking puso. Nang gabing iyon, ang kalangitan sa disyerto ay mas malinaw kaysa kailanman, walang apoy ng oil, at ang langis ng Saudi ay ligtas na napangalagaan. Ang nagprotekta sa kapayapaan ay hindi ang S-400 ng isang malaking imperyo. Ito ay ang Agila, ang maliit ngunit matibay na truck na lumipad mula sa isang maliit na bansang pulo sa silangan Pilipinas. Ngunit hindi ito ang katapusan. Ang himalang ito ng 3 minutong labanan ay simula pa lamang ng isang malaking bagyo na yayanig sa pandaigdigang defense market. Ang monopolyo ng Rusya at Sina sa arms market ng gitnang silangan ay nagsimula ng bumagsak. At sa puwang na iyon, isang malaking 41 bilyong dolyar ang nagsimulang gumulong patungo sa Pilipinas. Nang humupa ang hiyawan sa Situation Room, dahan-dahang lumapit si Prince Salman sa akin. Ang kanyang mukha ay wala ng balisa o takot, kundi nananatili na lamang ang malupit na dangal ng isang monarko. Tumayo siya sa harap ko at inilagay ang kanyang kamay sa likuran ng upuan na inuupuan ko. Dr. Ivan, opo, kamahalan, hindi ako makatingin sa kanya. Ang report card ng Pilipinas na 97, 6% ay kasing halaga ng isang sentensya ng kamatayan sa akin na may 43% na score. Naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo kahapon na kung magtatagumpay ang Pilipinas, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad? Ang boses ni Prince Salman ay tahimik, ngunit ang galit na nakapaloob dito ay kasing init ng lava. Ngunit, hindi na kailangan ng apology. Ang iyong paghingi ng tawad ay hindi makakapagbalik ng oil ng ating bansa na nasunog. Itinuro ng prinsipe ang labasan gamit ang kanyang daliri. Umalis ka. At ang iyong sinasabing pinakamalakas na bakal alisin mo iyan sa aking lupain ngayon din, ang Rusya ang magbabayad ng shipping cost, kamahalan. Ngunit ayon sa kontrata, ang penalty fee. Sinubukan kong makipagtalo gamit ang aking huling pride. Ngumiti ang prinsipe ng may panunuya. Penalty fee? Pinabayaan mo kaming magtapon ng 18 bilyong dolyar sa basura at nag-uusap ka tungkol sa penalty fee? Kung gusto mong pumunta sa International Court of Justice, gawin mo. Magbibigay ako ng live testimony sa lahat ng media sa buong mundo kung gaano kawalan ng kakayahan ang S-400 at kung gaano kadakila ang Agila ng Pilipinas. Tumahimik ako, wala na akong masabi. Hindi iyon banta kundi katotohanan. Ang sandali kung kailan opisyal na ilalantad ang pagkabigo ng S-400 sa mundo ay ang katapusan ng defense industry ng Rusya. Ang manahimik na umalis ay ang tanging paraan upang mapangalagaan ang natitirang pride. Umalis ako sa Situation Room nang nanginginig ang aking mga paa. Narinig ko sa aking likod ang tawanan at hiyawan ng mga AFP at mga sundalo ng Saudi na nagdiriwang ng tagumpay ng operasyon. Ang mga boses na iyon ay tila mga palaso na tumutusok sa aking likod. Sa dulo ng pasilyo, sa harap ng vending machine, umiinom si Coronel Andres Reyes ng canned coffee. Kahit siya ang bida ng tagumpay, hindi siya mukhang masaya at tahimik lang siyang nakatingin sa kalangitan ng gabi. Lumapit ako sa kanya. Gusto kong magtanong, ano ang sikreto? Paano ninyo nagawa ang hindi namin nagawa sa loob ng 35 taon? Coronel Reyes. Lumingon siya at tumingin sa akin. Nagbigay siya ng isang maliit na pagbati. Magandang gabi, Doktor. Salamat sa inyo. Salamat sa akin? Panunuya ba iyan? Seryoso po ako. Dahil sa S-400 na ginawa ninyo, nagkaroon kami ng target at nakarating kami rito. Sinasabi ko ito bilang isang karapat-dapat na kalaban. Ang kanyang pagpapakumbaba ay lalong nagpadama sa akin ng kahihiyan. Mas madali sana kung siya ay nanunuya o nagagalit. Ngunit nagpakita siya ng galang hanggang sa huli. Isa lang ang itatanong ko. Ang pagpapasya na 0.8 segundo kanina at ang guidance performance ng missile, maging tapat ka. Teknolohiya ba iyan ng Amerika? Nakakuha ba kayo ng technology transfer mula sa Lockheed Martin o Raytheon? Ngumiti ng mapait si Coronel Reyes sa aking tanong. Amerika po? Hindi po. Hinding-hindi po ibinibigay ng Amerika sa amin ang core technology, black box. Range limit ng missile, warhead weight limit, sila po ay nagbigay lamang sa amin ng tali, ngunit hindi kailanman nagbigay ng mahahalagang teknolohiya. Kung gayon,
Lahat ng iyon ay sariling teknolohiya ng Pilipinas. Opo, Doktor, kami po ay isang bansang walang sapat na yaman. Wala kaming iba kundi ang mga tao lang ang aming mapagkakatiwalaan. Ito po ay ginawa ng aming mga researcher na nagpuyat, nabigo ng libu-libong beses at nag-compute ng 10,000 beses ng data. Kapag sinabi ng iba na imposible, iniisip namin na kailangan naming gawin. Kinuyom niya ang canned coffee na ininom niya at itinapon sa trash can. Ang aming likod ay isang bangin. Mayroon kaming banta sa rehiyon na laging may baril na nakatutok sa aming ulo. Hindi po namin kayang magtiwala lang sa teknolohiya ng ibang bansa. Ito po ay teknolohiya na ginawa upang mabuhay, upang masurvive, kaya kailangan po naming maging masigasig. Survival. Ang salitang iyon ang tumama sa aking dibdib. Para sa Rusya, ang defense industry ay kapangyarihan at negosyo. Ngunit para sa Pilipinas, ang depensa ay survival. Ang talas ng kutsilyo na hinasa upang mabuhay at ang kutsilyo na ginawa upang ibenta. Iyon ang pagkakaiba na nagpasya sa tagumpay at pagkatalo ngayong gabi. Wala akong masabi at yumuko ako. Nagbigay ng salute si Coronel Reyes at bumalik sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang likod ay tila higante kaysa kailanman. Sa daan pabalik sa quarters, may nakita akong nakaupo sa isang bench. Isang lalaking nagbuga ng mahabang usok ng sigarilyo. Siya si Qiao Ziyuan, ang technical advisor ng Chinese state-owned defense company. Dr. Ivan, narinig mo ba ang balita? 97.6% raw. Ang boses ni Qiao ay pagod. Oo, narinig ko. Kamusta naman sa inyo? Huwag mo nang itanong. Mas malala kami. Sumigaw ang ministro ng depensa sa harap ko na hindi mapagkakatiwalaan ang made in China. I-return lahat. Umupo kaming magkatabi at tumingala sa kalangitan ng gabi sa disyerto. Ito ay isang gabi kung kailan ang mga teknolohista ng dalawang pangunahing kapangyarihan ng militar sa mundo ay natalo sa isang maliit na bansang pulo, ang Pilipinas, at natikman ang mapait na pagkatalo. Professor Qiao, maging tapat tayo. Bakit sa tingin mo tayo natalo? Idiniin ni Qiao ang boot ng sigarilyo sa lupa at sinabi, "Yabang, akala natin tayo ang pinakamahusay, ngunit iba ang Pilipinas." Kinuha niya ang kanyang smartphone. Ito ay isang news article tungkol sa mga Defense Research Institute ng Pilipinas na hindi natutulog sa loob ng 24 oras. Huli silang nagsimula ng 30 taon, ngunit tumakbo sila ng 3 beses na mas mabilis. Habang tayo ay naglalakad, tumatakbo sila. Habang tayo ay natutulog, nagre-research sila. At higit sa lahat, tinitigan ako ni Qiao. Tinuring nila ang customer bilang partner. Tinuring natin ang customer bilang tupa. Ang pagkapanalo ay napagpasyahan na sa saloobin. Hindi ako makapag-react. Ang pagkakaiba sa saloobin ay mas malaki kaysa sa pagkakaiba sa teknolohiya. Para sa mga bansa sa gitnang silangan na napapagod na sa kayabangan ng malalaking bansa, ang taos-pusong serbisyo ng Pilipinas ay tila kalayaan mula sa langit. Magbabago ang mundo, bulong ko. Ang panahon ng Rusya at Sina ay lumulubog at ang panahon ng Pilipinas ay darating. Pagkatapos noon, nagsimula ang kaganapan na kinatakutan o inaasahan ko sa loob ng 48 oras. Ang opisyal na anunsyo ng Saudi Defense Ministry ay kasing halaga ng isang atomic bomb sa pandaigdigang defense market. Breaking news, Saudi Arabia, kinansela ang lahat ng kontrata sa Rusya. Nagtapos ng emergency contract sa Agila System ng Pilipinas na nagkakahalaga ng $12 bilyong. Ang balita ay simula pa lamang. Nang hapong iyon, nagdaos ng emergency press conference ang UAE Defense Ministry. Ipinapahayag namin ang aming labis na pagkadismaya sa performance ng gawa ng Tsina. Nagpasya kaming palitan ang lahat ng ito ng Agila at medium-range air defense missile system ng Pilipinas. Ang halaga ng kontrata ay $8 bilyong. Kinabukasan, sumunod ang Qatar. Labis kaming humanga sa tulong ng AFP sa counter-terrorism. Ipinagkakatiwala namin sa Pilipinas ang aming air defense. Kinumpirma ang pag-deploy ng Agila Battery, $6 bilyong. Ang Kuwait at Oman ay nagtuloy din, na tila nagkasundo. Inalis ang mga kagamitan ng Rusya at Tsina at pinalitan ang mga puwang ng armas na gawa ng Pilipinas.
Habang pinapanood ko ang balita sa TV sa aking hotel room, nahilo ako sa mga numerong lumabas sa screen. 12 billion, 8 billion, 6 billion. Pinindot ko ang calculator. Kabuuang halaga ng kontrata na pinirmahan ng mga bansa sa gitnang silangan sa Pilipinas sa loob ng isang linggo. 41 bilyong dolyar. Sa Philippine peso, humigit kumulang 5.5 trilyong piso. 5.5 trilyong piso. Nanginginig ang aking mga kamay at natapon ko ang tasa ng tubig. Ang pera na ito ay mas malaki kaysa sa kinita ng Rusya sa pagbebenta ng armas sa buong mundo sa nakalipas na 10 taon. Ang malaking kayamanan na iyon ay sinipsip sa Pilipinas sa loob lamang ng isang linggo. Hindi lamang ito arms export. Ito ay isang historikal na sandali kung saan lumilipat ang pandaigdigang yaman at hegemonya. Sa screen ng TV, ipinakita ang mga imahe ng presidente ng Pilipinas at mga prinsipe ng gitnang silangan na nagkakamay ng may malawak na ngiti. At sa likod nila, close-up ang imahe ng Aguila Battery na nagpapahinga. Ang truck na tinawag kong laruan ilang araw lamang ang nakalipas ay isa na ngayong gansa na nangitlog ng ginto. Ako ay ipinatawag sa Moskva. Bago sumakay sa eroplano, lumingon ako sa huling pagkakataon. Sa runway, ang mga transport plane ng Pilipinas ay walang tigil na dumarating at umaalis. Nagdadala sila ng mga bagong Aguila Battery at AFP personnel. Sa kabilang banda, ang mga transport plane ng Rusya ay nakasiksik sa isang sulok, naghihintay ng kaawa-awa upang ikarga ang mga S-4 na lang nakagamitan na aalisin. Ang pagkakaiba sa pagitan ng nanalo at natalo ay napakalinaw. Moskva. Underground conference room ng Kremlin Palace. Ang hangin ay mas malamig kaysa sa tundra ng Siberia. Ang Ministro ng Depensa, National Security Advisor, at ang pinakamalapit na mga tagapayo ni Presidente Putin ay nakaupo sa mahabang mesa nakatitig sa akin. Dr. Ivan, 43%. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng numerong iyan? Ang National Security Advisor, si Alexander Kuznetsov, ay nagsalita sa boses na yelo. Humingi po ako ng tawad. Humihingi ng tawad? Hindi ito ang oras para humingi ng tawad? Dahil sa 43% mo, ang defense industry ng Rusya ay nakatanggap ng sentensya ng kamatayan. Ang India ay nagpapatigil sa karagdagang pag-deploy ng S-400 at ang Turkey ay nag-abiso ng contract review. Pinutol mo ang lifeline ng ating inang bayan. Ibinato ni Kuznetsov ang isang tumpok ng mga document sa aking mukha. Ito ang Philippine Defense Export Performance Report. Tingnan mo ito. Ang Pilipinas ay kumita ng 41.2 bilyong dolyar sa loob ng isang taon. Kami, zero. Wala kaming nakuha ni isang kontrata. Hindi ko kayang kunin ang mga document na nahulog sa sahig at yumuko ako. Ang alamat ng S-400 na binuo ko sa loob ng 15 taon ng aking kabataan at buhay ay gumuho ng kaawa-awa. Dahil sa 3 minutong tagumpay ng Pilipinas. Doktor, ikaw ay isang bayani ng Rusya, sabi ni Kuznetsov, bumubuntong hininga, ngunit nagbago ang panahon. Ang bayani ay nagretiro at lumitaw ang isang bagong kalaban. Natatalo tayo dahil hindi natin ito inamin. Tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana. Ito ang gusto ng palasyo, hindi ka namin sisisihin. Sa halip, manahimik kang magretiro. Ayusin namin ang isang honorable retirement, ngunit huwag ka nang tumapak sa defense industry ulit. Tapos na ang iyong panahon, tapos na ang iyong panahon. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa aking dibdib na parang sentensya ng kamatayan. Ang aking mga hakbang palabas ng conference room ay kasing bigat ng tingga. Ang bandila ng Rusya na nakasabit sa pasilyo ay tila nakalaylay ng walang lakas ngayon. Nang lumabas ako sa gusali, sinampal ng malamig na hangin ng niyebe ng Moskva ang aking mukha. Kinuha ko ang aking smartphone mula sa aking bulsa at naghanap ng balita. Ang pangunahing screen ay puno pa rin ng balita tungkol sa defense industry ng Pilipinas. J-Defense conquers the world. P-Defense, matagumpay sa Poland at ngayon sa gitnang silangan. Philippine Iron Dome, Aguila. Cost performance at performance shocked the world. Binasa ko ang mga komento. Pinuri ng mga netizen sa buong mundo ang Pilipinas. Ang armas ng Pilipinas ang pinakamahusay.
Ang myth ng Rusya at Tsina ay nabali, maliit ngunit malakas na bansa, Pilipinas. Napangiti ako ng mapait. Kailangan kong aminin. Habang ako ay nagyayabang at ang Rusya ay nalasing sa nakaraang kaluwalhatian at natutulog, gising ang Pilipinas. Hinasa nila ang kanilang kutsilyo para sa survival, at ang kutsilyong iyon ay mas matalas kaysa sa anumang kalasag sa mundo. 41.2 bilyong dolyar. Hindi lang ito pera, ito ang halaga ng pawis at dugo na ibinuhos ng Pilipinas at ang ticket to the future. At para sa Rusya, ito ang bill ng koleksyon para sa kayabangan at katamaran. Sumakay ako ng taxi. Saan po? Tanong ng driver. Sa bahay na lang po. Tapos na po ang mahaba kong paglalakbay. Gusto ko nang magpahinga. Ang tanawin ng Moskva na dumadaan sa bintana ng kotse ay tila hindi na pamilyar. Ang imperyo ay papalubog. At mula sa malayong silangan, isang bagong araw ang sumisikat ng may nakakatakot na bilis. Isang higante na tinatawag na Pilipinas, maliit ngunit hindi maaaring balewalain. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nang ipikit ko ang aking mga mata, nakita ko ang fireworks ng Agila na nagpalamuti sa kalangitan ng gabi sa disyerto ng Saudi. Iyon, ang kahanga-hangang at magandang himala ng 97.6%. Kahit na ito ay armas ng kalaban, bilang isang inhinyero, hindi ko maiwasang magbigay ng paggalang, perpektong performance. Coronel Reyes, kayo ang nanalo. Nang aminin ko ang pagkatalo sa aking puso, biglang naging payapa ang aking isip. Ako ay maglalaho sa likod ng kasaysayan, ngunit gusto kong panoorin ang bagong kasaysayan na gagawin ng Pilipinas. Kung hanggang saan sila aabot at kung anong mga himala pa ang ipapakita nila, iyon ang huling simpleng curiosity ng isang natalong veterano. Ang buhay pagkatapos ng pagre-retiro ay tahimik at malamig tulad ng taglamig sa Siberia. Sa isang lumang villa sa labas ng Moskva, namuhay ako ng malayo sa mundo. Sa tuwing nagigising ako, sinisindi ko ang balita bilang isang ugali. Ngunit mabilis kong binabago ang channel kapag may lumabas na balita tungkol sa depensa. Lalo na kapag narinig ko ang salitang Pilipinas, biglang lumubog ang aking puso. Ngunit hindi ako pinabayaan ng mundo. Ang balita tungkol sa pag-abante ng defense industry ng Pilipinas ay naririnig ko kahit natakpan ko ang aking tainga. Tank export sa Poland, self-propelled artillery contract sa Romania, armored vehicle project sa Australia, ang teritoryo ng Rusya na itinayo ko sa loob ng 35 taon ay unti-unting napuno ng armas na gawa ng Pilipinas. Ang balita na iyon ay nagpapaalala sa akin ng pagkatalo na gusto kong kalimutan tuwing umaga. Isang araw, 6 na buwan matapos akong magretiro, isang makapal na envelope ang nakasabit sa aking mailbox. Ang nagpadala ay Tokyo, Japan. No wait, Manila, Philippines. Ang nagpadala ay ang Ministro ng Depensa ng Pilipinas. Minamahal na Dr. Ivan Sokolov, nais po namin kayong imbitahan bilang isang pinarangalan na bisita sa PH Aerospace Expo 2026 na gaganapin sa Clark ngayong Oktubre. Nais po naming marinig ang inyong pananaw bilang isang dating kalaban at isang Grandmaster ng Air Defense System. Imbitasyon, mula sa bansa na tinalo ako. Sa una, gusto kong punitin ito. Inimbitahan ba nila ako para kutyain, para ipakita ang mukha ng natalo, ngunit isang maliit na memo na kasama sa envelope ang nagpabago sa aking isip. Gusto po naming ipakita sa inyo kung hanggang saan po kami nakarating sa daan na binuksan ninyo, Major General Andres Reyes, AFP. Si Andres Reyes, ang koronel na namuno sa himalang 3 minutong iyon sa gabi sa disyerto. Siya ay naging isang general at ngayon ay iniimbitahan ako. Hindi panunuya o pang-iinsulto, kundi isang mensahe ng paggalang at kumpirmasyon. Naging interesado ako. Paano nagawa ng maliit na bansang iyon na sakupin ang mundo sa loob lamang ng 1 taon? Gusto kong kumpirmahin mismo na ang 97.6% sa disyerto ay hindi aksidente. Sa ganitong paraan, maaari kong ganap na tanggapin ang aking 35 taong pagkatalo at mabulok ng walang regret. Isang linggo pagkatapos, sumakay ako sa eroplano patungong Manila. Ang unang impresyon ko nang bumaba ako sa Ninoy Aquino International Airport ay ang bilis. Ang lahat ay mabilis. Ang bilis ng immigration, ang bilis ng paglalakad ng mga tao, ang mga kotse,
Sa kalsada iba ito sa katamaran ng Rusya. Isang nakakatakot na dynamism ang pumuno sa hangin. Ito ba ang bilis? Ito ba ang nagbigay lakas sa kanila upang ma-set up ang battery sa disyerto sa loob ng 42 oras? Ang PH Aerospace Expo 2026 na ginanap sa Clark Global City, ang lugar ay tila isang malaking smelting furnace. Mga opisyal ng militar, buyer at 10,000 bisita mula sa buong mundo. May mga booth ng Lockheed Martin ng Amerika at BAE Systems ng Britain, ngunit ang pinakamainit na init ay nadama sa booth ng Philippine Defense Technology. Sumiksik ako sa gitna ng karamihan at nagtungo sa booth ng PDT. At doon, nakita ko muli ang toy truck na nakita ko sa disyerto isang taon na ang nakalipas. Agila 30 Multi-Rocket System. Nakatayo ang Agila ng buong pagmamalaki sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Ang square launcher na tila napakarupok isang taon na ang nakalipas ay tila isang baluti ng general na nag-uutos sa mundo. Ito ba ang kagamitan na gumawa ng himala sa Saudi? Gaano kabilis ninyo ma-deliver? Gumagana ba ito sa terrain ng aming bansa? Ang mga tanong ay walang tigil. Hindi na tinitingnan ng mga tao ang armas ng Pilipinas bilang cost performance. Tinitingnan nila ito bilang isang game changer. Hinaplos ko ang malamig na steel surface ng Agila gamit ang aking kamay, makinis at matibay. Ang katotohanan na ang artificial intelligence na nag-aanalisa ng 127 target sa loob ng 0.8 segundo ay nakatira sa bakal na ito ay nakakatakot pa rin. Doktor, narinig ko ang isang mabigat at pamilyar na boses sa aking likod. Lumingon ako at nakita ko si Major General Andres Reyes na may isang star sa kanyang balikat. Ang kanyang uniforme ay matalas na may crease at sa halip na ang field commander na nagpapawis sa disyerto isang taon na ang nakalipas, isang general na may pananagutan sa depensa ng Pilipinas ang nakatayo. Naghihintay po ako sa inyo. Nagsalute si General Reyes, isang paggalang sa isang natalo. Hindi ko maiwasang itama ang aking tindig at yumuko. Salamat sa imbitasyon, General. Dahil sa iyo, malinaw kong nalaman kung bakit ako natalo. Gusto ba ninyo ng kape? Naghanda ako ng isang tahimik na lugar. Lumipat kami sa isang VIP lounge. Sa likod ng salamin, may nagaganap na air show. Ang bagong main fighter jet ng Pilipinas, ang FA-50PH Block 2, ay umakyat ng patayo sa malakas na ugong. Ang bilis ay hindi mas mababa sa Sukhoi fighter jet ng Rusya. Ano ang mayroon sa bansang ito? Isang walang saysay na tawa ang lumabas sa akin. General Reyes, maging tapat ka, tanong ko. Inilalapag ang tasa ng kape, ang tagumpay sa Saudi, at ang kahangahangang export performance na ito ngayon. Ano ang sikreto? Dahil ba maganda lang ang teknolohiya o swerte lang? Tumingin muna si General Reyes sa fighter jet sa labas ng bintana at kalmadong nagsalita. Doktor, ang Rusya ay ang pinakamalakas na kapangyarihan sa militar sa mundo. Ganoon din ang China at Amerika. Tama po, hindi bababa sa specs. Iyan po ang problema. Mayroong kalawakan ng malalaking bansa. Kahit mabigo sila, may lugar silang babalikan. At kung may isang armas na magkamali, maaari itong palitan ng iba. Tinitigan ako ni General Reyes ng diretso. Ngunit iba ang Pilipinas. Wala kaming kalawakan. Mayroon kaming banta sa rehiyon na nagtatarget ng cruise missile sa amin. Natulog kami nang may takot sa digmaan sa loob ng mahigit 70 taon. Para sa amin, ang defense technology ay hindi negosyo. Ito po ay survival. Missile interception rate na 97%. Sinasabi ng iba na kahanga-hanga iyan, ngunit hindi kami kontento. Dahil sa 3% na nakaligtaan, maaaring mamatay ang aking pamilya. Kailangan kaming maging 100% na bansa. Tila ako ay sinuntok sa ulo. Ang sinabi ni Kiao sa disyerto ay muling bumalik. Hinasa nila ang kanilang kutsilyo sa loob ng 30 taon habang nakaharap sa isang baliw na aso. Tama iyon, habang ang mga engineer ng Rusya ay umiinom ng kape sa research lab at iniisip, sapat na ito, ang mga engineer ng Pilipinas ay nagpupuyat, iniisip, hindi ito sapat. Mamatay kaming lahat kung mabibigo ito. Ang pagkakaiba sa kasidhian iyon ang huling gasolina na lumikha ng pagkakaiba sa pagitan ng 43% at 97%. Kasidhian, isang salita na nakalimutan namin. Nang ginawa ko ang S-400,
Ganoon din ako noong bata. Nagsusumikap ako sa misyon na protektahan ang aking inang bayan. Ngunit sa isang sandali, nalasing kami sa titulong pinakamalakas sa mundo at nabagsak. Ang kayabangan ang nagpadilim sa aming mga mata. Hindi iyan kasalanan ninyo, Doktor. Bahagi lang iyan ng takbo ng kasaysayan. Hindi. Kailangang aminin ang pagkatalo upang magkaroon ng pag-unlad. Natalo ako, General Reyes. Tinalo ako ng inyong kasikhayan at kasidhian. Tumayo ako mula sa aking upuan. Wala na akong dahilan upang manatili pa. Kinumpirma ko na ang lahat ng gusto kong kumpirmahin. Pagbalik ko, sasabihin ko sa aking mga junior na mayroong isang maliit ngunit nakakatakot na bansa sa silangan. Hindi sila natutulog, kailangan nilang matuto mula sa kanila. Kung hindi, wala nang hinaharap ang Rusya. Tumayo si General Reyes upang ihatid ako. Sa sandaling iyon, ang breaking news ay lumabas sa TV sa lounge. Breaking news. Saudi Arabia nagpahayag ng joint development ng Next Generation Interception System sa Pilipinas. P-Defense. Maagang naabot ang export goal na 3 trilyong piso. Malapit nang pumasok sa top 3 ng mundo. Sa screen, ang presidente ng Pilipinas at ang Saudi ambassador ay nagkakamay ng mahigpit at nakangiti. At sa ibaba, ang subtitle na Defense Industry, Cool Philippines ang umikot. Ang pera at kapangyarihan ng mundo ay nakatuon sa Pilipinas. Isang hindi mapigilang trend. Nang lumabas ako ng exhibition hall, ang kalangitan ng Taglagas sa Manila ay asul at napakalinaw. Sa plaza, ang mga bata ng Pilipinas na nag-aaral ay nagpapapicture sa harap ng agila. Wow! Ang Pilipinas! Ang ganda! Alam ba ng mga batang iyon? Ang kapayapaan na tinatamasa nila ay dahil sa truck na bakal na ginawa ng mga taong tulad ni General Reyes na nagpuyat. Binuksan ni General Reyes ang pinto ng aking sasakyan at nagpaalam sa huling pagkakataon, Doktor, mag-ingat po kayo. Sana, sa isang panahon ng kapayapaan, magpalitan tayo ng Philippine liquor nang walang military uniform. Sige. Sa oras na iyon, ako ang magdadala ng pinakamahal na vodka at pakiusap, protektahan mo ng maayos ang bansang ito. Huwag mong hayaang masayang ang himala na ginawa ninyo. Sumakay ako ng kotse at binuksan ang bintana. Nagsalut si General Reyes nang hindi gumagalaw hanggang sa lumayo ang kotse. Ang kanyang figura na makikita sa layong 100 metro ay lumiliit, ngunit ang kanyang presensya sa aking puso ay kasing laki ng Mount Apo. Sa daan patungo sa airport, tiningnan ko ang tanawin ng Manila Bay na dumadaan sa bintana. Ang bansang ito, na nawasak ang lahat sa digmaan 70 taon na ang nakalipas at tumindig mula sa abo. Ngayon, nagbebenta sila ng kalasag na nagpoprotekta sa himpapawid ng mundo. Hindi ito himala. Ito ay isang resulta na nabuo sa pamamagitan ng pawis at dugo. Umalis ang eroplano. Ang mga ilaw ng Manila sa ilalim ay kumikislap na parang hiyas. Kinuha ko ang aking notebook mula sa cockpit at pinunit ang pahina kung saan nakadrawing ang sketch ng S-400 na pinahalagahan ko sa loob ng 35 taon. Punitin ko ito ng dahan-dahan at pino. Ang mga piraso ng papel ay gumuho sa aking kamay. Paalam, aking panahon. At maligayang pagdating sa panahon ng mga bagong bayani, wala akong regret. Sa sandaling inamin ko na nagkamali ako, nakababa ako sa aking pasanin ng 35 taon. Natalo ang Rusya, ngunit ang kalasag ng sangkatauhan ay naging mas matibay dahil lumitaw ang isang malaking pandayan na tinatawag na Pilipinas. Ipinakita sa monitor ng eroplano ang flight path. Manila patungong Moskva, ngunit ang path ng aking puso ay patungo sa nakaraan tungo sa hinaharap. Ako ay babalik sa pagiging isang matandang inhinyero at magkakaroon ako ng isa pang kuwento na ikukuwento sa aking apo. Ang kuwento tungkol sa magandang fireworks na nagpalamuti sa kalangitan ng gabi sa disyerto at ang kuwento tungkol sa maliit ngunit dakilang bansa, ang Pilipinas. Ipinikit ko ang aking mga mata at lumutang ang matatag na titig ni General Reyes at ang kanyang mga salita ay nanatili sa aking tainga. Wala kaming babalikang lugar. Hanggat pinoprotektahan ng kasidhian na iyon ang Pilipinas, hinding-hindi babagsak ang bansang ito. Ako, si Ivan Sokolov, ang ama ng S-400, ay maglalaho ngayon sa likod ng kasaysayan.
Ngunit ang tagumpay ng Pilipinas na napatunayan sa pamamagitan ng aking pagkatalo ay maitatala sa pinakamaliwanag na pahina ng kasaysayan. Minamahal kong mga senior at ang aking beautiful Philippines na pinakamamahal at pinagkakatiwalaan ko sa mundo. Ang kwento na ibinahagi ko sa inyo ngayon tungkol sa kahanga-hangang tagumpay ng Pilipinas na dama ba ninyo ang init sa inyong dibdib habang pinapanood ninyo? Habang pinapanood ko ang teknolohiya ng Pilipinas na nagtatanggol sa kalaban ng may 100% accuracy kahit sa gitna ng sandstorm sa disyerto, gumaan ang aking pakiramdam at nakaramdam ako ng hindi masabing damdamin na nagpapaiyak sa akin. Sa daan po, alam po ba ninyo? Sino ang tunay na bida sa lahat ng himalang ito? Ang kahanga-hangang armas, ang teknolohiya ng Pilipinas na shocked the world at ang 5.5 trilyong piso na export feat. Hindi po ang mga siyentipiko na nagpuyat sa pagre-research o ang mga dakilang tao na naglagda sa mga document. Kayo po, mismo. Kayo na nakikinig sa aking mahinang kuwento, kinukuskos ang inyong inaantok na mata sa likod ng maliit na screen na ito. Alam ko po, kahit hindi ninyo sabihin, alam ko po ang lahat. Alam ko kung anong mga taon ang dinanas ninyo at kung anong mga luha ang nagbasa sa tuyong lupa na ito habang kayo ay nabubuhay. Ang disyerto kung saan nakatayo ang agila sa kwento ngayon, ang Saudi Arabia, ay isa ring lugar kung saan unang tumulo ang inyong pawis at dugo. Naaalala po ba ninyo? Noong oil shock, ang mga negosyanteng sundalo na umalis sa kanilang pamilya at naglakbay sa nagiinit na lupain na iyon na iniisip, gusto kong pakainin ang aking pamilya ng busog. Kailangang yumaman din ang Pilipinas. Ang mga araw na tiniis ninyo, kumakain ng kanin na may buhangin, nag-iisa na iniisip ang inyong asawa at mga anak sa bahay, kahit nasa 50 degree na init kung saan nasusunog ang inyong balat at nahihirapan kayong huminga. Iyon lang ba? Ang mga taong nagtrabaho ng magdamag sa factory line noong economic boom na puno ng karbon o sumakay sa bus ng mass employment patungo sa malalaking lungsod na may ibang wika at kultura at nagtrabaho ng masigasig. Ang mga nanay na nagsasabing, sayang, sayang, habang tinitiyak na may bagong damit ang kanilang mga anak kahit na ang kanilang sariling damit ay punit-punit. Ang luha at pawis na ibinuhos ninyo noong panahong iyon ay nagtipon upang lumikha ng himala. Pagkatapos ng digmaan at naging matibay na pundasyon ng Pilipinas, isang technology powerhouse na hinahangaan ng buong mundo ngayon. Kaya, ang tagumpay ng Agila ngayon ay 100% inyong tagumpay. Ang misil na inilunsad ni General Reyes ay sinindihan ng inyong kabataan at sakripisyo bilang gasolina. 2026. Nagbukas ang bagong taon. Napakabilis ng panahon, hindi ba? Kung minsan, naiinis tayo, iniisip. Parang kahapon lang at lumipas na naman ang isang taon at dumating na ang bagong taon at ang puting buhok na makikita sa salamin ay tila hindi pamilyar. Minsan, nakakaramdam tayo ng lungkot. Iniisip, kailan lumipas ang aking kabataan? Ngunit, huwag kayong malungkot. Ang inyong oras ay hindi lang lumipas. Ito ay naging pataba sa bawat sulok ng bansang ito at sa buhay ng aming henerasyon at namulaklak. Ang katotohanan na maaari kaming mamuhay ng payapa sa mainit na bahay nang walang pag-aalala sa digmaan at gutom ay ganap na dahil naghirap kayo para sa amin. Dahil lumakad kayo sa maputik na daanan, maaari kaming lumakad sa mabulaklak na daanan. Kaya, sa tuwing naiisip ko kayo, palagi akong nagpapasalamat at nahihiya. Kami ay nagrereklamo at sinisisi ang mundo kahit sa kaunting hirap, ngunit tahimik ninyong tiniis ang malupit na mga taon. Hindi ko kayang malaman ang lahat ng inyong malaking pag-ibig at sakripisyo at pakiramdam ko ay palagi akong may utang dahil hindi man lang ako nakapagbigay ng simpleng salamat. Pakiusap, patawarin ninyo kami na hindi sapat at tanggapin ninyo ang aking taos-pusong pasasalamat ngayon. Ngayon, para sa bagong simula ng 2026, mayroon lamang akong isang pakiusap sa inyo. Pakiusap, huwag na kayong magtiis. Naging ugali na ninyo na magtipid para sa inyong pamilya at mga anak sa buong buhay ninyo, hindi ba? Kapag may magandang bagay, ipapakain ninyo muna sa inyong mga anak. Kakain kayo ng simpleng pagkain at magbibihis kayo ng luma kung may bago ang inyong mga anak. Huwag na kayong ganyan, pakiusap. Napakalamig ng panahon. Huwag ninyong patayin ang heater
at umasa lang sa isang electric blanket dahil sayang ang heating bill. Huwag ninyong hayaang malamig ang inyong silid. Kung natutulog kayo sa lamig, lalo lang sasakit ang inyong mga tuhod at kasukasuan. I-turn on ninyo ang heater ng malakas. Manatili kayong mainit. Ang pananatili ninyong mainit, hindi pag-uwi ng sipon, at pananatili ninyong malusog ay ang paraan upang mabawasan ang pagpunta sa ospital ng inyong mga anak at kumita ng pera. Ang pagtitipid ay hindi pagtitipid. Ang paggastos para sa sarili ang talagang mananatili. Huwag na kayong mag-almusal ng kanin at tubig lang dahil wala kayong gana. Pumunta kayo sa supermarket at bumili ng pinakasariwang prutas at pinakamasarap na karne at kainin iyon. Huwag ninyong isipin, dapat ba akong kumain ng ganoon kamahal? Kainin ninyo iyon ng may pagmamalaki, iniisip, karapat-dapat ako rito. Hindi ba kayo ang mga taong nagligtas sa Pilipinas ngayon? Minsan, ini-imagine ko, pupuntahan ko ang bawat isa sa inyo na nasa likod ng screen at mahigpit kong hahawakan ang inyong mga kamay na may pilat. Salamat sa inyong paghihirap. Talagang mahusay ang inyong ipinaglaban. Kayo ay kahanga-hanga. Maraming salamat. Gusto kong yakapin kayo ng mainit at himasin ang inyong mga balikat na naninigas. Sa ngayon, sa boses ko lang ito maipaparating, ngunit sana ang aking taos-pusong hangarin ay maabot sa inyo bilang isang mainit na parang fireplace. Gumaan ba ang inyong pakiramdam sa kuwento ng tagumpay ng Agila ngayon? At nagbigay ba ng kaunting kaaliwan ang aking maliit na suporta sa inyong puso? Kung ganoon, pakiusap. Ipaalam ninyo sa akin sa comment kung ano ang pakiramdam ninyo ngayon. Ang Pilipinas na Shock the World ay magpapatuloy sa susunod na video. Maraming salamat.